Alright mga tol, pag-usapan po natin itong mainit na pagkakalat na naman po dito ni Marcoleta. No? Nagkakaroon na naman po ng issue dito sapagkat ito pong si Marcoleta, alam naman po natin ay isang kilala. No? Kilala na ng marami bilang isang DDS at isang pro-China na senador. Isa po yan sa kanyang mga tatak na itinatatak ng mga tao, kinakabit sa kanyang pangalan. Well, yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po natin umpisahan ng lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay please do hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. At syempre, para makasali ka rin sa ating monthly raffle, mag-comment ka lang ng iyong pangalan at ilagay mo yung heart emoji dyan sa iyong pangalan para makasama ka sa lista ng makakasali sa ating raffle. Every time na madadagdag ng 100 subscriber ang ating channel every month. So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go. So, ayun na nga mga tol, no? Hindi po tayo nag-iimbento ng kwento. Talagang ito pong si Marcoleta, nakikilala na bilang isa pong tawag dito, isang senador, politiko na nakilala na bilang isang senador o politiko na may ugnayan sa China, pro-China, pagiging pro-China, pagiging DDS. Yan na po yung baga binansagan na siyang ganyan ng marami. Bakit kanyo? Una po siyang naging kapansin-pansin sa mga tao nung siya po yung unang nagsabi na walang WPS. Mantakin mo, no? Nasa Senado po siya, nasa gobyerno ng Pilipinas, pero ang interest na kanyang ipinagtatanggol ay interest ng China. No? Isang ba galing po ang pinaghuhugutan nito ni Marcoleta, no? Lahat po ng bagay na ito ay ayon lamang sa ating opinion dito sa video na ito, pero may mga paghuhugutan po tayo mamaya bakit mali ang sinasabi ni Marcoleta at bakit mas may dating po yung sinasabi ni Pangilinan dito sa video po na ito. Panoodin po muna natin para mas solid yung mga komento natin dito sa kanilang pag-uusap. Play po natin. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is? I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically, we were still awarded. And we were, our claim and our rights were recognized and China's rights were rejected.
Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. If assuming I'm without conceding that there is no definition because we believe it has been properly defined, and yeah. The maritime base. Oh, we were not. So ayan mga tol, no. Nakita naman po natin, no, yung maiksi na parte po dito ng sagutan nila at if I'm not mistaken, mas mahaba pa po 'yan, no? Humigit kumulang 1 oras din 'yan, no, 40 minutos, no. Anyway, dito sa pag-uusap po nila, talagang malinaw po na makikita natin na wala pong nalalaman si Marcoleta, no? Basta siya ay naglalagay ng doubt dun sa mga bagay na malinaw naman. Ang gaya nga po ng sinabi ni Pangilinan, no, kahit hindi mo alam ang anumang mga bagay, simple lang, merong UNCLOS, merong international community and the ang tawag dito yung karapatan sa nasasakupan po ng ating bansa ay in-award po sa Pilipinas. So, kung hindi mo kinikilala yung international community, samahan ng mga bansa nagkakasundo, ano ka, 'di ba? Komunista ka. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple 'yun eh. Ibig sabihin, hindi mo kinikilala yung kinikilala ng marami. No, kakaiba ka, weirdo ka. Ganun yung mangyayari sa iyo. Kung sasakyan ka po ng bansang Pilipinas, no, Sir Marcoleta, 'yun po yung mangyayari sa bansa natin. Ngayon parang komunista na rin tayo, weirdo, kasi hindi tayo nakikinig sa kung ano yung napapagkasunduan. At logically speaking lang, no, yung bansa po natin, 'di ba, kalupaan po 'yan, isla. O maraming isla, sama-sama, no, islands, no. Yung katabi niyan, natural may karagatan. 'Di ba? Common sense lang 'yun. Hindi maisip ni Sir Marcoleta. Anyway, tignan po natin. Sabi po natin kanina, may mga paghuhugutan din po tayong ilang bahagi dito. Kung saan makikita po natin na itong mga sinasabi ni Marcoleta ay tunay na walang basehan. Ito pong sinasabi natin, sinasabi nila Marcoleta, iba pa po natin mga kababayan dyan na nagtatanggol po sa interest ng ating bansa. Gaya rin po nito, isang bagay lang po ito, no? Ito po yung tinatawag na Murillo Velarde map na ipipresenta, kung di po ako nagkakamali, na isa po sa basehan kung bakit tayo po ay mayroon pong pagpapakita na mayroon pong tawag dito, mayroong tinatawag na karapatan dyan eh. Mayroon pong mababasa po tayo dyan sa Murillo Velarde map na ito po ay yung Philippine Archipelago. Ini-include niya yung Scarborough Shoal at Spratlys, kung saan yung claim po ng China wala pong makikita tayo from 10th century hanggang 12th century na sila po may sinasabi na parte yun ng China, yung Spratly Islands at Scarborough Shoal, no? Wala kang makikita from 10th century to 12th century, no? 10 siglo hanggang ika-12 siglo, tama ba? 10th to 12th century, i-search na lamang po ninyo kung nag-iisip po talaga kayo. Wala pong documentary na pinagbabasihan ito pong China. Pero ang ating bansa po
no, ay nagpresenta nitong tinatawag po na Murillo Velarde map, which is pinaka sinasabi po na modern Philippine claims is the 1734. Ay, mali po na pindot ka, sorry, no. Naguguluhan na po kasi tayo kay Marcoleta, nanggugulo po sa bansang Pilipinas, no. Ito po ang pipindutin ko dapat, yung pang shock, no. Itong 1734 Murillo Velarde map, ayan, ay isa po sa pinagbabasihan po natin, no? Most important historical map used in modern Philippine claims, no? Ito po ay 17th century 1734 Murillo Velarde map. Kailan lang po ginawa ng China yung 9 dash line po na yan, no? Kailan lang po ba? Nakakatawa na nga pong pag-usapan Ito pong 11 dash line ba? Ano ba? Around 1947 to 1948 lang po yan. No, kaya po mag-search at malalaman, makikita po ninyo totoo po yung sinasabi natin hanggang sa dumating po yung 2016 International Tribunal, nireject po yung historical basis ng China na 9 dash line kasi iyan po invento lang po nila. Pero mantakin po ninyo, no? Meron po tayong senador na nakaupo na iyan po ang ipinaglalaban. Parang hinahanap po ni Marcoleta na maging bida po sa kasaysayan ng bansa. Paano ko po nasabi? Parang gusto po niya magkaroon ng people power para siya lang po ay tanggalin, no? Ginigigil niyo po yung mga Pilipino, Sir Marcoleta, pagka ganyan, no? Hindi naman kayo makakatanggap ng batikos kung hindi kayo ganyan gumagalaw. Kayo mismo nagsasabi na may natanggap po kayong pera, 'di ba? Sa usaping sose. Hindi ka nga nagsasabi ng totoo 'di ba? Tapos ganyan ang ginagawa po ng isa po nating senador. With due all respect po kay Sir Marcoleta, maling-mali po kayo diyan, no? Bago po tayo magpaalam, ikaw, anong masasabi mo sa pangyayari po na ito? Kung saan, naging mainit nga daw po yung talakayan ni Marcoleta at ni Pangilinan kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. No? Marami po tayong tinignan kanina, pero nasa inyo pa rin po pag hahanap yan, pag-search. Ano ba talaga yung tama? And ipag-pray po natin yung bansa po natin na hindi po maging ganito kagulo at mawala na po yung mga sa politika na hindi naman talaga nagtatrabaho para sa interest ng ating bansa, interest ng mga mamamayang Pilipino. Matira na lang po na yung mga may heart, may puso na tumulong sa ating bansa, sa ating kapwa. Ikaw, ano masasabi mo sa video na ito? Comment down below. Pag-usapan natin patuloy yan sa comment section. Please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.